Alright, so mga kababayan, mga ka-go, magandang gabi po muli o magandang umaga po muli sa inyong lahat. Ito po sa JNK, ang inyong ka-go na laging on the go. Pag-usapan naman po natin ito mga kababayan. Dahil itong si Arlen Stone ay binigyan na po tayo ng update tungkol po dito kay Pastor Apollo Kibuloy at ang kanyang warrant of arrest or arrest warrant, mga kababayan, ay na-unsealed na. Ibig sabihin, ito ay open na to the public, mga kababayan. Siguro anytime ay pwede na nilang arestuhin itong si Kibuloy. Para mabigyan po ng kwento ang balita, panoorin po natin at pakinggan itong si Arlen Stone. Philippines, and good afternoon here in the US, particularly here in Minnesota. This is Arlen Stone, yung host ninyo. Today we have so many updates about Kibuloy's case. But before that, I want to make sure na you guys can hear me. Can you guys confirm if you can hear me, please? Daddy Arwin, thank you so much for being here. Can you please confirm if you can hear me? And I'm really sorry because I'm late a little bit here because my computer is acting up. I set up this live like 3 hours ago, but then when I log back in, it's giving me hard time. So that's why I'm a little late. So I apologize. Solo kasi tayo lagi dito. Happy weekend, Madam Arlene, according to MA. Thank you so much, MA. Happy weekend din sa'yo, Connie. I can hear you. Pakinggan lang natin muna mga kababayan bago natin reactionan ha. Dahil ito po, ngayon ko lang din to na-realize, no? Akala ko kasi nung 2021, meron ng arrest warrant para kay Kibuloy. Wala pala. Yun ay sa wanted list lang pala. Mga kababayan, nilagay lang siya sa wanted list. Pero ngayon ay warrant of arrest na talaga. Kaso nga lang, yung ipapakita ni Ma'am Arlen Stone, ipapaliwanag naman niya, pero nandun na rin po yun. Audio is clear. Okay, thank you so much, Connie, for confirming. All right. For this live broadcast, I want to give you guys an important update. We have a new update from the FBI from the case here in the US. Okay. So the warrant of arrest of Kibuloy is finally public. So like I said before, Teka, natawa ako dito. Sabi ni Penny Aban, gusto kong kalimutan mukha at baba ni Aimee. Kaso nagsusumiksik sa utak ko kasi nakakagigil. Grabe, natawa ko doon ha. At sabi ni Kaibigan TV, huwag magpapabudol kay Aimee Duterte. At sabi naman ni Villegas Sherilyn, baka nagpaparitoke yan si Aimee. Tapos yung gamot na ini-inject, napupunta sa utak. Grabe kayo. Every time there's changes, no, sa mga document na sinasubmit at nire-release ng attorney about sa case dito ni Kibuloy, meron tayong natatanggap na notification. And I want to share with you. I want to share that documentation with you guys. So, i-share ko sa inyo itong aking email, no, na natatanggap kapag tayo ay kapag merong mga bagong pangyayari. So, I want to share my screen with you so that you guys can see what I'm seeing. Madam. And that's one of the updates. The other update is I am going to give you guys the update of what's going on there in the Philippines as well right now. No, mga nangyayari diyan sa Pilipinas. So, yan update natin. But before that, yung pinakaunang update ko talaga that makes me so excited this morning when I open my eyes. Dahil sa notification na yung warrant of arrest ni Kibuloy ay public na ngayon. So, ayun mga kababayan, warrant of arrest ni Kibuloy ay public
na ngayon. Ano ang ibig sabihin yan, Miss Arlene Stone? So, ano bang ibig sabihin yan? So, okay, now I will share my screen with you guys para ito ay inyong makita. Mhm. Um, this time. Okay, just a minute, you guys. Okay, can you guys see my other screen? Nakikita ko naman. So ito yung ating mga natatanggap no na every time there's an update of that case, meron tayong email na natatanggap. So ito, i-click ko itong email na to, makikita po natin ang update ng case ni Kibuloy. No, what happened there? Okay. Teka, mali yata yung aking na-click. So, dito tayo. Alright. Itong attachment na ito, i-open natin pareho you guys so that we can both see what's in here. No. Kasi importante ito, lalong-lalo na sa ating mga YouTuber no na nagsi-share ng ating content at ang ating mga evidence dito. So guys, itong update na ito, this is not yet signed by the judge, no? Nakita nyo, it's still the date is it's empty and it's not signed yet. So it may not be official yet, but it's already public, so it's highly likely na ito ay hindi maging problema o walang maging problema dito. So mababasa po natin. I don't know if you guys can read this, but if you guys want me to read this with you, I can. Mhm. So ang sabi po dito no, di na lang natin basahin yung sa taas. Ito ay about the attorney, the state attorney state. So dito tayo sa ating attorney for plaintiffs, number 9, United States of America. Sabi ni Penny Aban, yehey, pagapangin mo na mga pula at itim na langgam na magtatanggol sa'yo, Kibulok, na sinasabi mo sa talinhaga mo. Pero sasagutin din nata dito ni Arlene Stone kung saan nagtatago si Kibuloy, mga kababayan. United States District Court for the Central District of California. Doon po ang nagho-hold ng kaso ni Kibuloy dito sa US, sa California. So United States of America plaintiff versus Apollo C. Kibuloy and all. No? So ang sabi dito, upon application of the government and for good cause shown, the arrest warrants and returns in this case are unsealed. It is so ordered. So it's not yet signed because it was just submitted, no? At gusto ko lang na ma-share ko sa inyo agad ito. So it will not take. So ibig sabihin mga kababayan, this email that has been sent to Miss Arlene Stone already been sent to doon po sa korte ng California, 'di ba? So wala pa noon, hindi pa nasa-sign noon. Kumbaga parang CC ang ginawa dito kay Arlene Stone. Habang sila ay nag-send po ng kopya nito sa korte ng California, 'di ba? Sa District 4 ata yung sinabi kanina if I'm not mistaken, at pinasahan din po ng kopya si Miss Arlene Stone, 'di ba? At syempre mga kababayan, dahil may CC na nga siya, ay or meron ng warrant of arrest, sigurado sa mga susunod na araw ay ilalabas na po ito. Public na siya, unsealed mga kababayan. Although ang nakikita natin for the time being ay wala pang signature. Pero yun na din po yun, mga kagaw.
Okay? So, ang ano natin dito, saan kaya magtatago itong si Kibuloy? Ano kaya ang gagawin niya, mga kababayan? Siyempre, sigurado naman tayo na papagpipiestahan na naman ng media ang mga pangyayaring ito, di ba? Maybe Monday no masign na ito ng Mhm. judge. But ito ay unsealed na, guys. So Oh, what does unsealed. that mean? You know, when I read this morning, I asked myself, what does it mean? So I'm not a lawyer, kaya hindi ko alam kung hindi ko alam exactly kung anong ibig sabihin. So I asked, you know, to our lawyers friends, no, na mga kaibigan natin, ibig daw sabihin nito ay tapos na ang investigation Ayun, mga kababayan. Tapos na ang investigation nino ng FBI. ng FBI. Patay ka. Patay ka. Nag-imbestiga na ang FBI. Tapos na ang kanilang ginawang investigasyon. Kaya mayroon ng warrant of arrest. Ibig sabihin yan, mga kababayan, ganito po kasi. Alam nyo po, dito sa Amerika, hindi po yan katulad dito sa atin. No? Although ang pinagkunan natin ay yung Amerika, pero pagdating po sa ganito ay jury system po sila. May mga juror. Ang ginagawa po dito, yung mga jury na napili at yung police, let's say police or FBI, sila po ay nagtutulungan, mga kababayan. Tapos kumukuha po sila ng mga documents, yun ay mga silyado. Tapos yung mga jury ngayon, pag-aaralan nila kung meron bang probable cause, something like that. Tapos pag may nakita nila na meron, tapos ipapasa na po yan sa korte, sa abogado, babasahin na po, mga kababayan. 'Di ba? At doon naman lalabas yung warrant of arrest. Yung sequence, ganun na ganun. Pero hindi ko sinasabing eksakto. Pero base sa pagkakaintindi ko, ganun po yung proseso na nangyayari dito, mga kago. Kaya itong si Kibuloy ay sigurado, nako, hahantingin na sa mga susunod na araw. Hindi ko lang alam kung mayroon lalabas na extradition o ito pa ay tawag dito, extradition na extrajudicial, di ba? Siya ay ma-extradite. Kaya public na yung warrant. So anytime Kibuloy will be arrested na, no? I think that's what it meant. So correct me if I'm wrong kasi hindi naman ako lawyer. No? But this is what it says here. So yan po ang update, ang big update ngayon. Dito sa US, sa pangyayari dito sa US. I also shared that with the with our senator, with our honorable Senator Risa Hontiveros. Nako, sigurado tayo, mga kababayan, kaabang-abang ito sa March 5. Sigurado tayo na ito din ay mababanggit ni Senadora Risa Hontiveros sa kanyang committee. Yung team, we share that updates na nangyayari dito sa US kasi it's important na alam din nila kung ano yung sitwasyon dito sa US. Okay. So that's the update here sa case ni Kibuloy dito sa US. Now let's talk about the update there